Kumusta po ang bawat isa? Amen? So, wala po tayong dapat ipag-alala hanggat ikaw ay umiibig at nananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong sitwasyon ngayon sa buhay, alam yan ng Panginoon at siya ang iyong katuwang. In fact, ang Diyos ang patuloy na naglilingap sa atin. Amen? So, naranasan natin ang mga kalungkutan, kapighatian sa buhay. It's normal. Ito po ay mga dahilan upang maranasan natin yung comfort ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sino sa inyo dito ang nakakaranas ng pag-aaliw ng Diyos sa kanyang buhay? Amen? Tayo inaaliw ng Diyos. So kung papaano inaliw ng Diyos si Abraham, si Jacob, si David, at yung mga tao na nakaranas ng kalungkutan, na mga nananampalataya sa Kanya, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Patuloy niya po tayo na inaaliw. At kinakailangan lamang po na siya po dapat ang ating maging kaligayahan. Hello? Ano pong sabi ng Bible? Hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan. O sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. At ipagkakaloob niya lahat ng nasa ng puso mo. Of course, dahil anak ka ng Diyos, yung nasa ng puso mo, alam naman natin yan na ito ay mabuti. Amen? Now, ang pag-uusapan po natin ngayon ay in 1 John chapter 5, verses 1 to 5 and verse 18. Basahin po natin. Now, sabi po dito, in the book of 1 John, in verse 1, and I will jump in verse 18. Verse 1 up to 5 and verse 18. Sabi po dito, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves Him, who begat also loves Him who is begotten of Him. By this, we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and these commandments are not burdensome. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith, or your faith. Who is he who overcomes the world? In verse 5, but he who believes that Jesus is the Son of God. Verse 18, we know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Let us pray. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong mga salita. Patuloy po, Panginoon, na ikaw magbigay sa amin ng karunungan at magbukas po ng aming puso't isipan upang maunawaan at tanggapin ang iyong mga buhay na salita sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa kapahayagan. Salamat po sa karunungan at pagkaunawa sa iyong mga salita. Dinadakila ka po namin, pinasasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Now, if we will read the 1 John, yung makikita natin ditong major topic
ay tatlo. Dito po ay binanggit na una po, God is light. Pangalawa, dito rin po natin matatagpuan yung sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig or God is love. And then, yung pangatlo po is God our life or God is life. Now, since God is light, therefore, to engage in fellowship with Him, we must walk in light and not in darkness. Amen po ba? Ang sinabi po dito ni John the Beloved, God is light. Kinakailangan bilang kanyang mga anak, tayo po ay nananahan o nananatili sa liwanag. At kung gusto po natin ng maayos at mabunga na relasyon sa Kanya, kinakailangan po tayo po ay namumuhay sa liwanag at hindi sa kadiliman. Bakit mga kapatid? As we walk in the light, we regularly confess our sins. Nakikita po natin yung ating kasalanan, yung ating karumihan. Amen? Yung ating mga kakulangan. Dahil ito po ay maliwanag na maliwanag. Pero po kung tayo po ay nananahan sa kadiliman, doon po nararanasan ng isang tao na hindi niya namamalayan yung kanyang kalagayan o yung kanyang sitwasyon sa buhay o yung kanyang katatayuan sa Diyos. Amen po ba? And here makikita natin, God is love. And since we are His children, we must walk in love. Yan po yung topic talaga in chapter 5. Pero hindi ko po yan binigyan ng pansin. Meron po tayong pag-uusapan ngayon. At ang tema po natin ay reborn. Ikaw ba ay naipanganak ng muli? Hello? Kaya sabi ni John, kung hindi tayo umiibig, hindi natin nakikilala ang Diyos. Sapagkat lahat ng kumikilala sa Diyos o nakakakilala sa Diyos, sila po ay umiibig hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Amen? We love God in word and in deed. God is life. And those who fellowship with Him must possess His quality of life. Amen po ba? Ang Diyos ay Diyos ng buhay. At siya po na nakikipag-fellowship, o tayo po na nakikipag-fellowship sa Kanya, kinakailangan po dala-dala po natin yung quality of life na binibigay niya sa atin. Amen po ba mga kapatid? And you know what? Our spiritual life begins with spiritual birth, which occurs through faith in Jesus Christ. So ang ating spiritual life o pamuhay sa spiritual, ito po ay nagsisimula sa ating spiritual na kapanganakan. There was a certain man in John chapter 3, verse 3. A certain man who is a Pharisee, a ruler of the Jew, who came to Jesus by night secretly. At sinabi ni Nicodemus, we know that you are from God. Kasi yung pagtuturo mo at yung mga ginagawa mo, walang makakagawa nito maliban kung hindi siya galing sa Diyos. Yan po yung sabi ni Nicodemus sa Panginoong Jesus. To make the long story short, in verse 3, sabi ng Panginoon kay Nicodemus, unless a man be born again, he cannot enter or he cannot see the kingdom of God. Maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi po siya makakapasok sa kaharian ng Diyos
o hindi niya po makikita ang kaharian ng Diyos. Now, in order for us to experience and to see the kingdom of God, we need to be born again. We need to be reborn. Kinakailangan po nating ipanganak muli. Hindi po sa laman, kundi sa Espiritu. Hello? Kaya sabi ni Nicodemus, can a man enter second time into his mother's womb, even when he is old? Sabi ng Panginoon, hindi mo naunawaan yung sinasabi ko. Sabi ni Nicodemus, pwede pa bang makapasok ang isang tao sa sinapupunan ng kanyang ina at ipanganak na muli kahit siya'y matanda na? Sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. We need to be reborn, and that is our spiritual birth in Christ. Amin po ba? Kasi sabi nga po, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Now, ano nga ba yung pagiging born again? Hello? Now, sagutin po natin yan dito po in 1 John chapter 5. Nabalikan po natin, sabi po dito in verse 1, we have a question, ikaw ba ay pinanganak ng muli? O naipanganak ka na bang muli? So, tingnan po natin. Now, in 1 John chapter 5, verse 1, sabi po dito, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves Him, who begot also love Him who is begotten of Him. Number 1 po, ang ipinanganak ng muli ay, siya po ay naniniwala sa pagka-Diyos ng Panginoon, or believing in Christ deity. Now, mahalaga po na maintindihan natin na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Hello? And you know what? The deity of Christ can only be understood by faith. Hello? Unless hindi mo ito paniwalaan o panampalatayanan ng buong puso, hindi mo ito maunawaan. Amen? Kinakailangan po dito ng totoong pakikipagrelasyon sa Kanya upang siya'y ating maranasan at maunawaan, maintindihan mo na siya ay totoong Diyos. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. That is why in John chapter 1 verse 12, sabi po doon, as many as believe and receive Him, God gave them the right to become His children. Sa lahat po ng mga sumampalataya, tumanggap at naniwala sa Panginoong Hesus, sila po ay binigyan ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. At sila na mga naniniwala sa Panginoong Hesus bilang Diyos, sila po ay marunong umibig. Hello? Sa mga kapatid. Kasi nga sabi natin kanina, siya na hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. At siya na napupuot sa kanyang kapatid o sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Now in the Old Testament, yung batas po o yung commandment, okay, the law of Moses, thou shall not murder. Huwag kang papatay. Pero ngayon po, hindi na po tayo saklaw ng kautusan. Tayo po ay saklaw na ng panampalatayang Kristiyano. Pero ito po ay pinalawak ng Panginoon.
Okay, para hindi na po tayo umabot doon sa pagpatay. Sabi niya, magalit ka lamang o sa iyong puso, ikaw ay magalit at mapuot sa iyong kapatid o sa iyong kapwa, ikaw ay nagkakasala na ng pagpatay. Hello? Ano po yung kagandahan nito sa atin? Bilang ito ay binago ng Panginoon. Kasi po noon, kahit magalit ka, okay lang, basta hindi ka pumatay. Hindi pa yun murder. Ngayon po sa mga umiibig sa kapatiran at sa kanyang kapwa, imposible po tayo na makagawa ng ganong bagay. Lalong-lalo na kung ikaw ay umiibig sa Diyos. Kasi yung magalit ka pa lang sa kapwa mo, that is equivalent to murder. Amen? Kaya doon pa lang, kapag kumakatok na yung galit, o nais pumasok ng galit o ng puot sa puso natin, automatic, nagre-responde agad tayo o nagre-react agad tayo. Hindi to tama. Okay? So, imposibleng umabot ang isang Kristiyano sa ganong gawain. Amen po ba? Sabi diyan, siya naniniwala na sa Panginoong Hesus ay ipinanganak ng Diyos. At siya po ay marunong umibig, hindi lamang sa kapatid, kundi lalong-lalo na sa Panginoong Hesus. Sabi po dito in Matthew 16, verse 16, up to the following verses, in verse 17, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. You can only understand the deity of Christ through God's revelation. Amen? So, hindi po ito po ay kapahayagan na nanggagaling sa Diyos. Kaya sabi dito ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Siya lang po iba yung sinagot. Talagang naunawaan niya na si Jesus ang siyang Kristo. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, pinagpala ka, Simon, sapagkat hindi sa pamamagitan o hindi laman o dugo ang naghayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Hello. Fellowship with the Father is very important sa buhay natin, mga kapatid. Kaya mahalaga na yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos, ito po ay ating mini-maintain. Dapat po lalo tayong nagbibigay ng panahon sa Kanya. At doon po mas lalo natin siyang nakikilala. Amen? Kasi kapag hindi po tayo nagbibigay ng panahon sa Kanyang salita at sa pakikipag-usap sa Kanya sa pamagitan ng pananalangin, hindi po madadagdagan yung ating pagkaunawa at ating pagkakilala sa Panginoon. Hello? Kasama mo ba ang Diyos? Nilalagay mo ba sa isipan mo na palagi mong kasama ang Diyos? Kasi, mayroon kasing sitwasyon na ganito. Kasama ka palagi ng Diyos, pero ang tanong, are you aware na kasama mo siya? God is omnipresent. Amen? At siya po ay nasa lahat ng dako. In fact, siya po ay nagmamasid at palaging nakatingin sa atin. God is always aware sa buhay at sa lahat ng detalye ng pangyayari sa buhay natin.
But have you ever think kung ikaw ba ay laging aware na ang Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta? Kinakausap mo ba siya? Saan? Kanyang mga salita. Amen po ba? Mahirap kung marami tayong alam patungkol sa mga bagay, we receive more information, pero mga information na nanggagaling sa Diyos, ignorante tayo. Hindi po dapat ganon. Sabi po dito, no? In 1 John chapter 2 verse 22, who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ. He is the Antichrist that denieth the Father and the Son. Number 1 po, believe in Christ deity. Kinakailangan ikaw mismo kumbinsido sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Hello? Hindi, pastor, siya'y tao. Hindi po siya tao lang. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Before the foundation of the world, at bago likhain lahat ng bagay, ang Panginoong Hesus po ay naririyan na. Kaya sabi niya in John 17, luwalhatiin mo ako ayon sa kaluwalhatian na meron ako bago pa ang lahat ng bagay. At sabi po rin ng Panginoong Hesus, before Abraham I was. Hello? Kasi kapag, alam niyo po, marami pong mga katuruan ngayon na patuloy nilang dinidiin na ang Panginoong Hesus ay tao lang. Mga kapatid, hindi ka kayang baguhin ng tao lang. Ang Diyos lang ang kayang magbago sa'yo. At ang tinanggap mo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Pangalawa po, obeying God's commandment. In verse 2 of 1 John chapter 5, by this, we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Mabigat ba ang utos ng Panginoon? You know what? Ang utos ng Panginoong Hesus ay iba po sa utos ni Moses. Hello? Do you understand that? Ang utos po ng Panginoong Hesus ay iba po sa utos ni Moses. So the Bible tells us na hindi na po tayo saklaw sa kautusan ni Moses. Tayo po ay nasa biyaya. At ang buong kautusan ay sinamari po ng Panginoong Hesus. Ano po yun? Ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. At pangalawa, ibigin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. So, kaya importante po yung pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ilalayo ka po nito sa lahat ng sa pamumuhay na liko o maruming pamumuhay. Now, kung inutos ng Diyos kay Noah na gumawa ng arka,
hindi po yun para sa iyo. Amen? Inutos po yan ng Diyos kay Noah sa kanyang panahon for the purpose na sila po ay maligtas doon sa baha. Now, ang utos, lahat po ng makikita natin na utos ng Panginoong Hesus, ito po ay, lahat ay para sa atin. Ito po ang ating dapat na sundin. Kaya ang mga ipinanganak ng Diyos, sila po ay marunong sumunod sa utos ng Panginoon. Amen? At ang utos ng Panginoon ay hindi po pabigat. Honestly, mabigat ba yung utos ng Panginoon? Actually, ang utos ng Panginoon, magaan. Nagiging mabigat lang kapag tayo po ay namumuhay ayon sa ating sarili. Hello? Doon po nagkakaroon ng war. Pero kung tayo po ay nabubuhay para sa Diyos, mabilis lang po. At lalong-lalo na kapag tayo ay umiibig sa Panginoon at sa ating kapwa. Kapag sinabi ng Diyos na magbigay, dahil mahal natin ang Panginoon, magbibigay tayo. Kapag inutos ng Panginoon na inimpress sa iyo ng Panginoon, ibigay mo yan sa tao na yan. Automatic, you will give it, you will obey. Amen? Kasi, mahal mo ang Diyos. So, sa lahat ng nagmamahal, kahit yung mga mamahaling bagay, di ba gusto nating bilhin? Di ba? Para ibigay doon sa minamahal natin. Yung iba, kini-question, like si Manny Pacquiao, okay, kini-question ng mga tao, bakit niya binilhan si Jinky ng Hermes na ilang milyon yung halaga, ng bag na ilang milyon yung halaga. So, wala ka nang pakialam doon. Kasi yung iba sinasabi, dapat ibinigay sana sa may hirap. Wala kang magagawa doon. Nagmamahal yung tao sa asawa niya. He will give what is best. Amen? Eh kung bilyonaryo siya, maliit lang yun sa kanya. O kung ikaw may 10,000 ka, malamang kung mahal mo yung, halimbawa, yung kabiyak mo, yung asawa mo, ibibili mo yan ng mamahalin. Hindi mo yan kukuriputin. So at walang karapatan na mag-question yung ibang tao, sana binigay mo na lang yan dun sa nang lilimos. Iba kasi yon. Okay? Iba yon. So we give what is best kapag tayo ay nagmamahal sa Diyos. Amen po ba? We give the best service, lahat ng the best na paglilingkod, ginagawa natin. The best na pagbibigay, ginagawa natin. Lahat, the best, dapat. Amen. Sapagkat tayo ay nagmamahal sa Kanya. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. 1 John chapter 4, verse 7, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. Kaya sa hindi pa gaanong umiibig o ina-apply yung pag-ibig, malamang hindi pa rin nila gaanong kilala ang Panginoon. At sa hindi umiibig, talagang hindi nila kilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya sabi po dito, He who does not love does not know God, for God is love. Amen? Kaya pakisabi sa iyong katabi, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Ikaw ba ay born again? Dapat marunong kang umibig. Hello? So, kaya yung iba, sinasabi, hindi natin may sisi yung iba. Sabi, born again. Bakit ganyan yung buhay? Bakit palaging galit?
Bakit maraming kaaway? Bakit ang bilis magalit? Hello? Malamang hindi pa naipapanganak. Kung high blood, tataas lang dapat yung BP. Okay? Yung dugo. Hindi yung ugali. Hello? Pastor, walang tulog o malamang stress. Hindi po. So, sabi po dito ng Panginoon, John 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments." Kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Put it into your heart. So ang mahirap kung hindi tayo nagbabasa, hindi natin inaalam yung utos ng Panginoong Hesus sa atin. So ano yung ikikip natin sa ating puso? You know what? Ang salita ng Diyos, ito po yung ating ginagamit to respond doon sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin. Actually, ito po yung ipinapamuhay natin. Kaya kapag hindi natin alam ito, hindi po natin ito pinapakinggan, ano pong klase ng buhay yung ipapamuhay natin? Hello, mga kapatid. Kaya hindi po pwede na ignorante tayo sa salita ng Diyos o wala tayong panahon sa salita ng Diyos. Hello? Huwag nating hayaan na dumating yung panahon na sabihin ng Panginoon, hindi niya tayo kilala. Hello? Di bali nang hindi ka kilala dito sa lupa, importante kilala ka ng Panginoon. Amen? Di bali nang hindi ka maging artista, hayaan mo na yon. Importante, kilala ka ng Panginoon. Kasi sabi po dito, if you love me, keep my commandments. Keep my commandments. Pag sinabing keep, talagang itago natin. Isa puso natin. You treasure it. Ano yung mga utos ng Panginoon? You treasure it into your heart. Kasi kapag dumating yung mga shakenings, dumating yung mga bagyo sa buhay mo, dumating yung mga problema, you know how to respond. At hindi ka basta-basta matitinag. Hello? Yung iba, kaunting problema lang, wala na. Affected na agad yung relationship sa Diyos. Bakit? Hindi matatag. Amen? Kaya sabi ng Panginoon in Matthew chapter 7, verse 24 up to 27, kaya ang lahat ng mga nakikinig ng aking mga salita, ngunit hindi naman ito sinusunod, ay may ihahalin tulad sa isang mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Dumating ang bagyo, binayo ito ng bagyo, bumaha, at nawasak yung bahay na yon. Pero ang bawat nakikinig at sumusunod sa aking mga salita, sila ay magiging katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang malakas na bagyo, binayo ang bahay na yon, bumaha, ngunit nanatili ang bahay na yon na nakatayo, sapagkat ito ay nakatayo sa ibabaw ng bato. This is our foundation. Amen? Hindi po sapat na ito'y ating pinapakinggan. Dapat ito po'y ating sinusunod. Amen? Kasi habang sinusunod natin ang salita ng Panginoon, ito po'y nagiging familiar sa atin. At mabilis natin na nagagawa. Hello, like evangelism. Ikaw ay nag-share. Kapag hindi mo ito palaging ginagawa, anong mangyayari? Hindi ka magiging familiar.
So, pag mag-share ka, may hirapan ka kasi hindi mo siya palaging ginagawa. Like, hindi ka umaattend ng mga prayer meeting. Pagdating ng panalanginan, blanco ka. Kasi, hindi siya familiar ng pagkatao mo. Parang ilang ka. Hindi mo ma-enjoy. Hello? Kapag yung mga bagay na nakasanayan natin, na patuloy nating ginagawa, it became part of our life at nagiging normal. Pero yung mga bagay na hindi natin ginagawa, napakahirap. Okay, napakahirap na gawin, naiilang tayo. Kaya nga, we need to be familiar sa salita ng Panginoon. Di lang pamilyar, dapat alam natin. Hindi natin sinasabi na maging debatista kayo o maging mga magagaling na sa apologetics. Ang sinasabi natin dito, we live according to His Word. Alam natin paano ito ipamuhay. At pag mayroong mga dumating na sitwasyon, we know how to respond according to God's Word. Amen? So pag binato ka daw ng bato, batuhin mo ng tinapay na malaki. Sabi ni Pastor Ryan, may laman daw na tingga. So hindi po. Romans 13 verse 8, owe no one anything except to love one another. For he who loves one another has fulfilled the law. Okay? Huwag kang magkakautang sa iba, maliban lamang sa pag-ibig. Okay? Huwag kayong magkakaroon ng utang sa iba, maliban lamang sa pag-ibig. For he who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. So, ikaw at ako ay mayroong utang sa lahat ng tao, sa kapwa natin. Ano yon? Pag-ibig. Ang ibabayad natin, pag-ibig. Kung may sukliman, pag-ibig pa rin. Amen? Kasi sabi po dito, lahat ng ito, lahat ng itong kautusan na ito, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, at iba pang mga kautusan ito ay nakasum up, ito po ay pinag-isa. Para ito po'y ating masunod, you shall love your neighbor as you love yourself. Hello? Kung mahal mo ang kapwa mo, pag nanakawan mo ba? Hindi. Kung mahal mo ang kapwa mo, papatay ka ba? Papatayin mo ba? Hindi. Kung mahal mo ang kapwa mo, aagawan mo ba ng mga bagay na sa kanya? Hindi. Amen? Kaya importante po yung pagmamahal. Minsan nawawala o minsan nakakalimutan ng mga Kristiyano. Bakit? Alipin po ng gawa ng laman. Hindi po ma-overcome yung struggle. Sapagkat hindi po nagmamahal sa kapwa. Amen. So yun na nga lang yung natitira, kukunin mo pa. Imbis sana na para sa mga tao, sinasarili mo. Maraming Kristiyano, hindi kumandidato, pero yung ugali, politician. Kurap. Gusto palaging sa kanya, kahit hindi na para sa kanya. Hello? Kinakailangan po itong ugali na to, hindi po magpatuloy. You know what?
God loves us. At ang gamit po ng kanyang mga salita sa pamagitan po nito, tayo po ay tinutuwid, tayo po ay pinapangaralan. Upang tayo po ay maging mga lingkod ng Diyos pagdating na panahon na ganap at walang dapat ikahiya at alam kung paano gamitin yung kanyang salita o sundin yung kanyang mga salita. You shall love your neighbor as you love yourself. So bayaran mo yung utang mo. Hello? Pakisabi sa iyong katabi, bayaran mo yung utang mo, may utang ka. Walang iba kundi pag-ibig. Pastor, kahit pa nakakainis, wala kang magagawa, utos yan ng Panginoon. Okay? Enjoy mo na lang. So, yan yung kanyang utos. Sabi ka pa nga niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipinalangin ninyo ang mga nag-uusig sa inyo. Yung mga nagpe-persecute, ipag-pray nyo. Pastor, napakahirap. So, hindi po yan mahirap kapag sinusunod natin ang Panginoon. Amen? Utos yan ng Panginoon at ang kanyang utos, hindi pabigat. Pastor, hindi. Yung reality, napakahirap niyan. That's the reality. Bakit natin i-deny? Hindi naman tayo namumuhay sa realidad. Namumuhay tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hello? Kasi kapag namumuhay ka sa realidad, kawawa ka. Tandaan nyo, sino yung mabubuhay at mananatili? Sila na mga namumuhay at sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. 1 John chapter 3 verse 22. Ano man yung ating hingin sa Kanya, ay natatanggap natin mula sa Kanya. Bakit? Dahil sinusunod natin yung Kanyang mga utos. And do those things that are pleasing in His sight. At ginagawa natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Kaya minsan sinasabi natin, bakit kaya hindi ako tinutugon ng Diyos? So, tanungin niyo mo rin yung sarili mo, baka hindi ka sumusunod. Hello? So, gusto mo bang tanggapin lahat ng hinihingi mo sa Panginoon? Sundin mo siya. Ito practically speaking, sa mga magulang, wari-wari, mahatag-hatag ba anak nga suwail? Kamo. Gusto mo pag tinagan, ito na imo anak, na di rin nasugot? Hubya. Di rin daw Pero ito na anak nga masinugtanon, bis di rin umaro, tatagan nimo. It could be a reward, but that is giving. Okay? Gusto mo maging malipayon. So, we ask so many things from God, we know that walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang ibigay yung mga hinihingi natin o yung nasa ng puso natin. Pero ang tanong, sumusunod ba tayo sa Kanya? Pastor, yung mayroon kasing mga bagay na mahirap sundin, yung iba naman madali. You know what, sabi ni James, yung nagbigay ng utos na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, ay iisang Diyos lang. So hindi ka nga pumapatay, hindi ka nga nangangalunya, pero nagnanakaw ka naman, ganun pa rin yun. Okay, suwail pa rin ang tawag sa'yo. Amen?
So, and whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Are you born again? Obey God's commandments. Obey Jesus' commandments. Sundin mo ang utos ng Panginoong Hesus. Pangatlo po, so ang mga ipinanganak ng Diyos, they overcome the world. Overcomes the world. In chapter 5, verse 4 of 1 John, sabi po dito, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Sino-sino yung mga nagtatagumpay? O yung napagtatagumpayan nila ang mundong ito, sila po na mga naniniwala sa Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos. Amen. So, anak ka ng Diyos. Pakisabi sa iyong katabi, anak ka ng Diyos. So, hindi ka ampon. Kaya mapagtatagumpayan mo ang mundo dahil ikaw ay naniniwala. May pananampalataya ka ba sa Panginoon? So lahat po ng pagsubok na dumarating sa buhay natin, habang tayo ay naririto sa mundong ito, ito po ay ating mapagtatagumpayan. Hello? So pakisabi sa iyong katabi, may katapusan yung pinagdadaanan mo. Pansamantala lang yan. Okay? Walang permanente. So, lahat yan ay mapagtatagumpayan. Amen? So, wag kang gumawa o ng aksyon na lihis sa kalooban ng Diyos. Wag kang gagawa ng sarili mong solusyon. Hello, maghintay ka. Manalangin ka. Maghintay ka sa pagliligtas ng Panginoon. Amen? Kasi hindi lang naman yung kaluluwa mo yung niligtas ng Panginoon mula doon sa naghihintay na kamatayan doon sa impyerno. Ang Panginoong Hesus po ay patuloy na nagliligtas sa atin. Mayroon tayong mga sitwasyon na may hirap sa trabaho. Minsan, marami nag-iisip sa atin ng masama. Well, huwag kang matakot kasi ililigtas ka ng Panginoon. Anak ka niya. So, naroon ka sa iyong posisyon, and then may mga taong gusto kang pabagsakin. Huwag kang matakot. God is your Savior. You will overcome them. So, wala ka pang trabaho, huwag kang matakot. Hindi pa katapusan ng mundo. Ililigtas ka ng Panginoon. Ang Diyos ang bubuhay sa iyo. Hello? So, ang problema, maraming tao masyadong matatakutin. So, nakakalimutan nila yung kanilang kalagayan o estado sa Panginoon. Pananampalataya, sapat na. Hello? Only believe. Yes, mayroong kanta, only believe. Only believe, all things are possible, only believe. So yan, yung melody na yan, yung awitin na yan, napakasarap kantahin. Kasi the word only, ibig sabihin, madali lang. Diba? Yun lang yung gagawin mo. So don't get me wrong, kapag ikaw ay naniniwala, talagang sumusunod ka. Meron bang naniniwala na suwail? Nililinlang mo lang yung sarili mo. Okay lang gawin ko to kahit masama as long naniniwala ako sa Panginoon. So kalukuhan yan. So yung pananampalataya na sinasabi dito, sumusunod. Hello! John 16 verse 33, these things have I spoken to you that in me you may have
peace. Nasaan po yung ating kapayapaan? Saan po natin matagpuan yung ating kapayapaan? Sa Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin kayo ay magkaroon ng kapayapaan. Payapa ang buhay kapag nasa Panginoong Hesus. In this world or in the world, you will have tribulation or troubles. But be of good cheer, I have overcome the world. Sa mundong ito, daraan kayo sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, makakaranas kayo ng mga pagtitiis, pero magalak kayo o pumanatag kayo sapagkat napagtagumpayan ko na lahat ng yan. Hello? Done deal yan, mga kapatid. Package deal. So, ang kinakailangan mo lang gawin, have peace. Magkaroon ka ng kapayapaan. Ikaw yung magde-decide. Hindi po pwede yung sitwasyon yung magdikta ng kapayapaan mo. In fact, kapag meron kang malalaking problema, alam mo na hindi mo na kayang solusyonan, pinakamabuting gawin, matulog ka na lang. Matulog ka na lang. Hindi mo nga kayang solusyonan eh. Ano pang gagawin mo? Di matulog ka. Diba? Alam nga namang solusyonan mo, hindi mo na nga kaya. Ako, yun yung ginagawa ko. Minsan, nami-misinterpret ng asawa ko. Pero yun talaga yung solusyon, matulog. Kasi tatanda ka niya, sige, kung hindi ka matulog, ikaw problema. Basta ako, matutulog ako. Di ba? Kasi yung kapayapaan natin, wala sa sitwasyon, nasa Panginoong Hesus. Hello? Sabi ko sa Lord, sa akin problema niya yan, hindi ko yan problema. So, sasabihin ni Satanas, pumapasok ka dyan, tapos bibigay mo sa Panginoon. Kahit ba, problema niya kasi yan. So, ang sabi ko, Lord, pinasok ko to, ilabas mo ako. Diba? Mayroong mga ganon. Pumasok tayo sa sitwasyon, di tayo makalabas. So, di ang prayer natin at pananampalataya natin, iligtas tayo ng Panginoon. Ilabas tayo sa sitwasyon na yon o solusyonan yung sitwasyon na ganon. Amen? So, have your peace in God. So, pag alam mo, mahal mo ang Panginoong Hesus, sumusunod ka sa Kanya, pumanatag ka. God will do the rest. Walang may tutulong yung pag-alala o yung pag-aalala, Sabi ng Panginoon in Matthew chapter 6, so, pinapaikli lang yung buhay mo niyan. Hello? Hindi ibig sabihin, hindi na tayo nag-aalala. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, huwag tayong mag-alala, pumanatag tayo. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Be of good cheer, I have overcome the world. Sabi po ng Panginoong Hesus. Sino pa po sa inyo dito yung takot? Hello? Takot sa mga sitwasyon. So huwag kayong matakot. Kasi hindi rin natin alam kung buhay pa tayo bukas. Hello? So mayroon akong kilala, biglang namatay. So binawian ng buhay. Bata pa, 28. So sabi ko, I was shocked. Nagulat ako. So sabi ko, ang buhay, maikli lang. Kaya i-enjoy natin kasama ang Panginoon. Amen? So may mga bagay na nagpapakahirap tayo. Binubuhos natin yung ating oras at panahon ni hindi nga natin alam kung kanino mapupunta yung mga pinaghirapan natin. Hello?
Usually, like yung mga mayayaman, nag-iipon, trabaho ng trabaho, araw-gabi, walang panahon sa Diyos, and then, dumarating yung kanilang tatdang oras ng kailang kamatayan. Mayroon silang mga bagay na binili na kanilang pinahalagahan, kaya bumili ng mga ilang daang libong halaga ng painting. So, dinisplay nila sa kailang bahay, pinahalagahan nila, and then, mamamatay sila. Then, mamanahin ng kailang mga anak, at pagdating na ng panahon ng kailang mga apo, ibibenta. Kasi, wala namang halaga sa kanila yon. Di ba? So, nagpapakahirap. Actually, sabi ni Solomon, so nakita niya yung kalagayan ng tao, di ba? Nagpapakahirap, binubuhos yung lakas. So, nagpapakayaman. Pero hindi nga niya alam kung kanino mapupunta yung kanyang pinagpaguran. Hello? Kaya yung best na pamana sa mga anak natin, salita ng Diyos. Di ba? So, yung iba nga, yung mga lolo nila, hindi binenta yung lupa kasi napakahalaga. Pero pagdating sa mga apo, wala nang kwenta. Hindi naman kami nakatira dyan. Nasa Manila na kami. Doon na kami nakatira. Nasa Mindanao. So, bibenta. So, yung treasure ng napakatagal na panahon, nawawala lang. That's the reality. So, kaya anong dapat nating gawin? Ilayo natin yung ating puso at ating isipan at yung ating sarili sa mga alalahanin sa buhay. Have peace with God. Jesus is the Prince of Peace. Kapag nasa iyo ang Panginoon, ang totoo, payapa ka dapat. Hello? Nasa iyo ba ang Panginoon? Pumayapa ka. Dapat payapa ang puso mo. Last one po, in verse 18, we know that whoever is born of God does not sin, o hindi siya nagpapatuloy sa pagkakasala, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. So, ang anak ng Diyos, o mga anak ng Diyos, hindi po sila namumuhay sa kasalanan. Hindi po sila nananahan sa kasalanan. Hindi po sila nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil sila ay mga anak ng Diyos. Amen. Kaya nga, it is very important na siyasatin natin yung sarili natin. We always review ourselves, anak ako ng Diyos. Hindi dapat ganito yung aking pamumuhay. Dapat ito yung pamumuhay ko. Dapat ganitong klase yung aking pamumuhay. Hello? Kasi, kung tayo sumusunod sa Diyos, dapat po lahat ng kinamumuhian ng Diyos, kinamumuhian din po natin. We know na ang Panginoon ay napupuot po sa kasalanan. At dapat anino pa lang ng kasalanan, napupuot na rin po tayo. Amen? Kapag kumakatok pa lang sa isipan natin, anino pa lang, mga kapatid, dapat allergy na po tayo. Kasi anak tayo ng Diyos. At sabi po dito, and the wicked one does not touch him. So hindi siya po pwedeng anuhin ng kalaban o ng kaaway. Now in 1 John chapter 2 verse 29, sabi po dito, if you know that He is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of Him. Sila po na nagsisigawa ng matuwid ay anak ng Diyos. At ang gumagawa ng masama, hindi niya po yun anak. Hello, practically speaking, hindi po yun anak ng Panginoon. In 1 John chapter 3 verse 9, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him. Hello, who is this seed? Ang Panginoong Hesus po nananatili sa atin, kaya imposible na tayo'y mamuhay sa kasalanan. For his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born
of God? Are you aware that Jesus is in you? Are you aware that the Holy Spirit is with you? Be careful. Be careful kung saan mo dinadala ang Panginoong Hesus at ang Holy Spirit. Hello? Be careful. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Amen po ba, mga kapatid? Ang mga anak ng Diyos, allergy sa kasalanan. They hate sin. Hindi po sinasabi na hindi na sila magkakasala, pero hindi po sila mamumuhay o mananatili sa kasalanan. Iba po yung nahulog ka lang sa swimming pool at nagulat ka ng malamig, bigla kang umakyat. At iba po yung nandun ka na lumalangoy at nag-i-enjoy at ayaw mong bumaba. Hello? Iba po yung tumalon ka, then in-enjoy mo na, langoy ka ng langoy, ayaw mong umalis. Yun po yung pamumuhay sa kasalanan. Amen? Kaya nga po lahat ng kalikuan, wala po yang space sa mga anak ng Panginoon. Sapagkat tayo po ay ipinanganak ng muli sa Espiritu. Amen po ba? Last verse po, 1 John chapter 4, verse 4, you are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Ano po yung mga nandito sa mundo maliban kay Satanas? Hello. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. All of these are not from God. But you know what? Greater is He that is in us than he that is in this world. Higit na dakila ang Panginoong Yesus na nasa atin kaysa sa Kanya o sa dyablo na naririto sa mundong ito o sa mga bagay ng mundong ito. Higit na dakila ang Panginoon. Are you convinced with that, mga kapatid? As long the Lord Jesus Christ is in you, dapat po panatag tayo, hindi po tayo insecure, we are secure. Kahit anong mangyari, kahit ano yung sitwasyon sa paligid natin, dapat mini-maintain po natin yung security. And you know what? Ito po ay nagsisimula sa ating isipan. Kahit po yung kapayapaan, nagsisimula po yan sa ating isipan. Na kinakailangan tayo mismo nagdi-decide. Na kinakailangan, we know that we are secure and we know that we have peace with God. Amen? At pag ginawa mo yan, mga kapatid, doon mo makikita yung outcome ng buhay mo at magbabago rin yung tingin mo sa mga sitwasyon. Hello? Kaya sabi ng Romans 12, magbago tayo ng isip. Huwag na tayong umayon ayon sa takbo ng mundong ito. Ano yung ibig sabihin yan? So, huwag tayong mag-isip kagaya ng kung paano mag-isip ang taga-mundo. Ang mundo masyadong praktikal. Okay? Lahat ay kinikwenta. Okay? Pero pagdating po sa pagiging mga anak ng Diyos, simple lang po dapat ang buhay. Hello? Pumayapa ka sa Diyos at magtiwala ka sa Kanya. Kahit anong sitwasyon mo, kayang-kaya ng Panginoon. Sige po, tayong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Let us pray. Lord, salamat po sa oras na ito.
Salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan. Salamat po dahil binigyan mo po kami ng pribilehiyo na kami po'y tawagin na iyong mga anak sa pamagitan ng Panginoong Jesus. And today, Lord God, we remind ourselves na sa mundong ito, Panginoon, wala kaming ibang dapat gawin kundi ang maniwala, magtiwala, at manatili sa iyo. Tunay nga po lahat po ng kasamaan, lahat po ng anino ng kasamaan, ito po'y aming layuan bilang iyong mga anak. At kami po ay magkaroon, Panginoon, ng buhay na naayon sa iyong kalooban. At kami po ay mamuhay kagaya ng iyong ipinamuhay, Panginoon, nung ikaw po ay naririto pa sa lupa. Oh, hallelujah. We bless you, Lord God. We bless you, Lord God. We worship you. At patuloy po kami, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakamali, pagkakasala, sa mga lapses, Panginoon, na meron kami. We ask for forgiveness, Lord God, and continue, Lord God, to strengthen us by your grace and by the power of the Holy Spirit na magawa po namin ang iyong mga inuutos sa amin. Lord, salamat po sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa katatagan na iyong binibigay sa bawat isa na sa mga oras ng pagsubok na dumarating sa buhay namin, naririyan po ang iyong mga salita bilang aming katuwang, Panginoon, bilang aming gabay kung papaano po kami magre-responde at kung papaano po kami mamumuhay. Salamat po dahil binabago mo kami araw-araw at patuloy na tinuturuan. Oh, hallelujah. Oh, we love you, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Once again, I love you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice.
it sound in your ear. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, ikaw po ang unang nagmahal sa amin. And Lord, we declare that we love you with all of our heart, with all of our strength, with all of our mind, and with all of our soul. At tunay nga po na ikaw po ang patuloy na magpalago sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo po kami, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Madatnan mo nawa ang bawat isa na gumagawa ng ayon sa iyong kalooban. At kami po na iyong pinapaging banal at ginawang matuwid ay patuloy po na mamuhay ng matuwid, Panginoon, at layuan lahat ng uri ng kasamaan. Salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kagalakan, sa iyo lamang po kami magtitiwala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen.